Mga relasyong sinubok at winakasan ng panahon. Mga kwentong naghahatid ng tuwa at inspirasyon. Mga di malilimutang pagtatagpo at pagkakawalay. Mga katuparan ng pangarap at simula ng bagong buhay. Mga istorya ang dapat niyong abangan. Dito lang sa Aspire. Miss na miss ko na siya. Kahit mayakap ko man lang siya. Yeah, I'm really happy. Kasi right now, I have time to spend more time with Nan. Swerte. Siyempre, ang daming babaeng sexy dyan. Tapos ako yung napili. Honor na yan. Nobody can put my mom down. Dito lang. Napapakembot din ako. Thank you. Okay, masukin na natin mga Sa init ng panahon, lalong uminit sa studio. Oo naman. Mga kaibigan, ngayong hapon, muli na naman namin kayong pagbibigyan sa mga pinakabagong showbiz balita na inyong inaabangan. Umpisahan po natin sa kwento, Ukod na Anghang. Sikat na female singer, matagal na nawalay sa kanyang ina. Pero ngayong hapon, nakatakda silang magkita. Mahulaan nyo kaya kung sino siya. Maganda yan, maganda yan. Sikat na female singer at kanyang ina. Magtatagpo matapos ang 5 taon. Ano nga ba ang mararamdaman mo kung sa gitna ng mga biyayang natatanggap mo, sa dami ng mga taong umiidolo sa'yo, at sa kasikatang tinatamasa mo, ang kalinga at suporta ng isang ina ay hindi mo nadarama? Sino ang sikat na female star na ito matapos na mawalay sa kanyang ina ng 5 taon? Ngayon mabibigyan na ng pagkakataong makaharap ang taong matagal na niyang hinahanap-hanap, ang kanyang ina. Ang madamdaming pagtatagpo ng isang anak at ng kanyang ina, tutukan mo. Magandang kwento yan, ha? Touching masyado. Very emotional yan. Tutukan mo ang pagtatagpo ng ina at ang anak. Tutukan mo. Tutukan natin mabuti. Pero ito, hindi rin paulit itong istorya kong ito. Ah. Si Richard Gutierrez. Siguradong namimiss niya na ng gusto. Pero alam niyo ba sa kanyang sandaliang pamamahinga, sa pagiging busy niya sa kanyang karir, itong si Richard Gutierrez pare, may bago raw inspirasyon. Naku, napakalaking balita ito. Bagong inspirasyon. Abal ako, ngayong hapon sa jaywalking. Ano ka ba? Hihipan ay hihipan. Ibubuko natin siya mamaya. Gutierrez may bago ng kinalolokohan. Bakante niyang panahon, nakita raw siyang may bagong inspirasyon. Sino at ano nga ba ito? Totoo nga bang dahil dito, pwede na niyang iwanan ang kanyang karir? Mga revelasyon ni Richard Gutierrez at mga reaksyon ng taong bayan, abangan mamaya. Bukuhan din lamang pala ang pinag-uusapan natin dito. Itong balita namang ibubuko ko, hindi po chismis ito ha. Totoo po ito. Ang S-Files pa nagpunta sa Boracay. Lagi. Ba't hindi nyo sinasama kayo lang? Hindi ka pwede. Bawal ka, bawal. Eto maganda to. Alam nyo ba, isang showbiz couple ang hindi nakaligtas at talaga namang caught in the act at caught on tape. Sa ubod ng tamis. Hindi kayo magalit yung mga yan? Ng kanilang lambingan. Binubuko natin sila. Walang ka-deny-deny ito. Yan. Sino sila muna? Eto po, panoorin nyo. Nancy Castiglione at bagong boyfriend na si Bullet Halasos. Sweet na sweet sa Boracay. Huling-huli ng aming kamera at hindi na makakaila pa. Sina Nancy at Bullet, todong-todo maglambingan. Sa S-Files unang ipinahayag ni Nancy ang namumuong pagtitinginan nila ni Bullet. Bagong boyfriend ko si Bullet Halasos. Yes, kaibigan ko si Ronald. Ngayon, sa unang pagkakataon, Nancy at Bullet magkasamang aamin. Gaano nga ba kalalim ang relasyong Nancy at Bullet? Ano-ano na ang kanilang mga plano? Ngayong hapon, malalaman nyo, dito lang. Itsura ba yan ng mga nagagalit? Aba, it's nice to see Nancy in love again. Saka Masarap ng feeling nun. Saka mukhang malalim na talaga ang kanilang pagtitinginan. Singlalin ng Philippine Deep. Okay. Ito ang kwento ko naman mga kapuso, 2-in-1. Dalawang showbiz headlines na mainit pa rin pinag-uusapan hanggang ngayon. Itong kasong estafa na isinampan ni Celso de los Angeles kay Regine Tolentino. Saan nga ba ito patungo? Ito pong update. Panoorin niyo po. Regine Tolentino, ligtas na sa kasong estafa na isinampa laban sa kanya. Kapon May 14, isang official statement ang inilabas ni Regine.
Dito, sinabi niyang nag-usap at nagkasundo na sila ni Celso de Los Angeles, ang businessman na nagsampa ng kasong estafa laban sa kanya, at sa ina niyang, si Regina Maristela. I am happy to announce that Mr. Celso G. de Los Angeles and I have agreed to put an end to this controversy which has hounded both our lives the past week. Buong pagpapakubabaring humingi ng tawad si Regine kay Celso. I apologize to Mr. de Los Angeles for all the pains and hurts that I may have caused him, which also may have been in reaction to the accusations hurled against me in media. I apologize too to other personalities who may have been unjustly dragged into this controversy. Naisauli na rin daw ang lahat ng dapat isauli at wala nang dahilan para ituloy ang kasong naisampa. Mr. de Los Angeles and I have agreed to drop all cases that have been filed or are intended to be filed against each other in connection with this controversy. All items agreed by us to be returned to Mr. de Los Angeles have been returned to him as part of our agreement to end this controversy. Tumugma naman sa mga pahayag ni Regine ang statement ng abogado ni Mr. de Los Angeles. I hereby confirm that Regine and I have agreed to put a stop to all our controversies that have been played in media and have landed in courts. I confirm that all items that needed to be returned have been returned, and I accept, with regrets, her apologies so that both of us can move on with our lives. Nagawa rin humingi ng tawad ni Celso kay Regine. To you, Regine, I apologize for the hurt that I may have directly or indirectly caused you and your family. Finally, I wish you well. Sabi nga nila, all's well that ends well. Exactly. Kaya mga tao dyan, naku, huwag nyo na po gatungan ng isyong yan. Close book na po yan. Between Regine Tapos na and po. Mr. de Los Angeles. Okay, kung si Regine. Iba pala yung tsura ni Celso, no? Siya ba yun? Kung si Regine naglabas ng official statement tungkol sa issue sa ni Celso de Los Angeles, si Lotlot de Leon naman magbibigay ng reaksyon tungkol sa ina niyang si Nora Honor. Na sa kabila ng kaso kinakakanap niya, ay balitang very successful ang kanyang concert tour sa Amerika. Hindi apektado. Congratulations! Galing. Nora Honor, umani ng tagumpay sa mga show niya sa Amerika. April 30, May 6 at May 7. Ang magkakasunod na concerts ni Nora sa Reno, Los Angeles at Las Vegas na pawang naging matagumpay. Dinumog ito ng mga fans ni Nora sa US na hindi naapektuhan sa issue tungkol sa kaso ng droga laban sa kanya. Ang anak niyang si Lotlot de Leon, labis ding ikinatuwa ang balitang ito tungkol sa superstar. The last time I spoke to her was a month ago. Pero kahit na hindi ko siya nakakausap, si Nori Sayo, yung manager niya, nakakausap ko po. So nalalaman ko yung mga nangyayari kay Mommy, and as long as I know that my mom's alright, okay na ako. Para kay Nora, na nakatakdang magdiwan ng kanyang kaarawan sa darating na May 21, isang mensahe ang nais iparating ng kanyang panganay na anak. Para sa mommy ko, good health. And sa pagdating naman sa career niya, Nora Honor na yan eh. Nobody can put my mom down. That's for sure. And regardless na may mga pinagdadaanan siyang trials, no, ang importante lang naman dyan eh, kami na pamilya niya, hindi namin siya iiwan kahit anong mangyari. Okay. Galing talaga ni Lotlot de Leon. Mamaya po sa pagbabalik ng S-Files, makakasama natin dito at makakausap ang birthday celebrant na si Jenilyn Mercado. Sasagutin niya ang mga tanong natin tungkol sa mga problemang kinasasangkutan niya tungkol sa kanyang pamilya. Diyan lang kayo, magbabalik ang S-Files. Tunay na ina ni Jenilyn Mercado, demanda ang regalo sa ika-18 kaarawan ng anak niya. Pagsubok nga ba ang dahilan? Hindi raw patas at makatotohanan ang inilabas na kwento ng buhay niya sa programang Magpakailanman. Kakayanin kaya ni Jenilyn ang bagong isyong sangkot muli ang pamilya niya? Sino-sino ang mga mahal niya sa buhay na handang tumulong at umalalay sa kanya? Ang mga sentimiento ni Jenilyn Mercado, ibubuhos lahat-lahat sa pagbabalik ng S-Files. Attention. Attention. Jenilyn Mercado sa kanyang kaarawan, demanda ang tatanggapin mula sa tunay niyang ina. Ngayong araw na ito, ang ika-18 kaarawan ni Jenilyn. Buong linggo, iba't ibang klaseng selebrasyon ang idinaos para sa kanyang pagdadalaga. Kahapon, pinasyal ni Jenilyn ang 100 bata mula sa Bata Foundation at dinala sa Dreamscape. Kasunod dito ay ang masayang fans day na handog niya sa kanyang mga taong walang sawang sumusuporta sa kanya.
Ang mga kasamahan niya sa loob at labas ng showbiz nakaalala rin. Kasama na ang ilang mahal niya sa buhay na hindi inaasahang babati at ipagmamalaki siya. Isa na nga rito ay ang kanyang tunay na ama na si Noli Pineda. Ngunit kasabay ng kasiyahan, isang intriga ang ngayoy kakaharapin ni Jeneline. Noong isang linggo ay lumantad na umano ang tunay niyang ina at nagbantang idinimanda ang sariling anak. Kasama ang tinuturing na ina ni Jeneline na si Mami Lydia, maging ang manager nito at ang kanyang kumpanyang pinagtatrabahuan. Ayon sa tunay na ina, wala umanong katotohanan ng mga kwento sa pagpapalabas ng buhay ni Jeneline sa magpakailanman. Mula sa Dubai, sa korte niya ihahain ang reklamo. Sa puntong ito, kanino tatakbo si Jeneline Mercado? Kanino maniniwala ang publiko? Sa anak na iniwan o sa inang humihingi ng paglilinaw? Kung napatawad ni Jeneline ang kanyang ama sa pag-iwan sa kanya, magagawa rin kaya niyang baliwalain ang isyong ginagawa ngayon ng tunay niyang ina? Makakaya bang lagpasan muli ni Jeneline ang isa na namang intriga tungkol sa pamilya at pagkatao niya? Si Jeneline at ang kinikimkim niyang saloobin, isisiwalat na live dito sa S-Files. Mga kaibigan, kasama natin live dito sa studio, Jeneline Mercado. Happy birthday! Thank you po. Hello po sa inyong lahat. Ito naman yung mga fans mo, nandito talaga sinundan ka. Hello. Ha? May wish ka ba para sa mga fans mo? At sana wag silang magsawang sumuporta. Tsaka sana lagi silang nandyan para sa akin. Masaya ka ba? Siyempre, sobrang saya. Kaya ako natanong yan kasi nga meron nga lumalabas na item dito tungkol sa nanay mo. Ano gusto mo sabihin tungkol dyan sa lumalabas na issue na yan? Sa akin po kasi sa ngayon, okay na po kami. Masaya na po yung, kumbaga masaya na ako. Wala na akong problema. Parang sa akin kasi, dun sa issue na yon, parang hindi ko pa alam kung totoo man yon o hindi. Kasi hindi ko pa siya nakikita talaga. O kasi sinasabi niya, pag uwi niya raw galing Dubai, magdedemanda raw siya. Wala pa rin kaming natatanggap na kahit Wala pa, ano. oo. So, sa ngayon po, wala pa rin. Ang gusto kong malaman, ano ba yung hindi accurate dun sa ipinalabas sa magpakailanman tungkol sa storya mo sa buhay? Lahat yung story, yung buong story po sa magpakailanman is, ako yung nagkwento. Okay. Tapos sa tulong na rin ng mama ko. Tapos yung ibang mga kakilala ko po. Ano kaya yung hindi niya nagustuhan na parte doon? Sa tingin mo? Hindi ko po alam eh. Ha? Kasi galing na po mismo sa akin yung story eh. So, Okay. So yun talaga yung storya na alam mo. Apo. At yun ang ibinigay mo. Apo. Kung ano man yung sa tingin niya na mali doon, storya naman ng mami mo yan. Hindi ko. Pero ang pagkakaalam ko po at yung kung ano talaga yung totoo, yun po yung nilabas. Jeneline, gusto kong malaman, bigyan mo kami ng konting background tungkol sa tatay mo na si Noli Pineda. Kailan ba kayo nagkikita nung maliit ka? Pag umuwi po siya, depende po siguro every 3 years, minsan medyo matagal na. Okay. Umuwi po siya. Pero yun, minsan. Pag uwi niya dito, matagal siya nagsistay, tapos babalik siya ng Korea? Hindi po. Siguro po mga a month, tapos uwi na ulit siya. Ganun po. Okay. Tapos, kailan kayo huli nagkita ulit? Huli po kaming nagkita. Nako, bata pa ako eh. Grade 3 po yata, grade 2. Pero ngayon nakita mo na siya ulit. Masaya ka ba? Opo, syempre. Masaya ka? Masaya. Tawagin natin ang daddy ni Jeneline, si Noli Pineda. Hello. Ay, Mang Noli, magandang hapon po sa inyo. Maupo po kayo. Mang Noli, kumusta kayo? Kumusta po kayo? Itong panahon na ito, gaano katagal kayo may iwan dito sa Pilipinas para makapiling niyo si Jeneline? 1 year po. Mga 1 year kayo dito. And then, but prior to that, yung mga times na nandito kayo, talagang pirasong panahon lang, ano? So ngayon, yung anong plano niyong gawin sa isang taon na mananatili sa Pilipinas? Sinasamahan ko niya, sinasamahan ko siya na trabaho siya kapag may oras ako. Nagulat ba kayo one day, biglang lumabas na si Jeneline and then she became a big star? Hindi ka ba nagulat? Siyempre, magugulat. Nagulat talaga ako. Ano naging reaction nyo? Natutuwa. Saya. Oo. Kailan, nung nasa Korea kayo based, no? Did you try to communicate with Jeneline nung nalaman mo na, eto na,
Sikat na si Jeneline. Nalaman ko lang yung December na. Yung final na February, ano? Oo. December, sinabihan ko pa. Sumali na ako sa Star Trek. Shock ako. Ano ba yung Star Trek na yan? Oo. Sabi niya, yung yung contest na mga ganun. Explain sa akin. Sabi ko, bahala na. Natutuwa ba kayo, Mang Noli, sa lahat ng mga nangyayari kay Jeneline ngayon? Siyempre. Ano yung hinanakit nyo na hindi nyo siya nasamahan for long periods of time habang lumalaki siya? Yung, siyempre nagtatrabaho ako para sa kanya. Wala akong magagawa kasi nandun sa malayo. At syempre, kailangan yung buhay ng pamilya. Kailangan talaga. Ikaw, Jeneline, nagsisisi ka ba? Sa akin po, hindi po. Kasi dito naman sa Philippines habang wala si Papa, marami naman po nag-aalaga sa akin, nagmamahal sa akin. So, walang pagsisisi. Wala kang pagsisisi? Wala kang hinanakit sa daddy mo? Wala po. Gaano mo kamahal ang daddy mo? Siyempre po, mahal na mahal. Dahil kung wala sila, wala siya, wala rin po. Mang Noli, anong message mo para kay Jeneline? Sana yung wish ko sa anak ko ay sana tuloy-tuloy niya yung career niya. Okay. More power na. Thank you po. Ay, ngayon, dalagan-dalaga na si Jeneline. Tila umiibig na yata ito. Paano ba yan? Ito, hindi ko alam kung chismis ito o talagang totoo to. Papasukin nga natin, tawagin natin si Mark Heras. Yan. Mark, halika. Happy birthday. Hi. Budget ko to eh. Ito. Ayan. Thank you. Happy birthday, Jeneline. Halika, Mark. Thank you po. Dito na lang po. Gumawa ka muna ng wish bago mo hipan ito. Yes. May wish ka na? Sige. Wow. Thank you. Congratulations. Akin na lang yan. Mark, meron akong gusto itanong sa'yo. Alam mo si Jeneline, siyempre bagets pa kayo, no? Minsan may mga problema siya dinadaanan. Hanggang saan mo susuportahan si Jeneline? Hanggang saan mo siya kayang alagaan? Siguro po kaya, hindi siguro eh. Kaya kong suportahan or tulungan si Jen sa mga problems niya. Hanggat sinasabi niyang tulungan niya ako or kahit di niya sabihin, tutulungan ko siya. Basta kahit anong problema. Kasi ako pag may mga parang may problema or intriga kay Jen na hindi masyadong maganda, kahit siyempre wala man akong right magpa-interview about dun sa mga problems. Naapektuhan ka ba? Pero sinasabi ko sa kanya yung parang, ba't sila ganun, ba't ganun? Naapektuhan ka? Opo, siyempre po. Nahirapan din po ako kahit paano. Binibigyan mo siya ng mga problema? Hindi po. Nagdadagdag ka ba sa problema niya? Dati po. Ngayon di na po. Well, Jeneline, we wish you a happy birthday. Thank you po, S-Files. Anong gusto mo sabihin sa dad mo? Siyempre, salamat po sa lahat. Kundi dahil sa inyo, wala ako dito. Tsaka, I love you po. I love you too. Ingat. We love you. Ano gusto mo sabihin kay Mark? I love you din. Love you too. Love you too agad. Thank you kasi lagi ka nandyan para sa akin. Tsaka, sana wag ka magbago. Yan. But, Achi? Okay, Jeneline, happy birthday to you. Thank you Mang po. Noli, it's nice to see you. And Mark, thank you po. Huwag mong dagdagan ng problema ni Jeneline. Richard Gutierrez, producer na! Ang paborito niyong si Agilus may bago ng pinag-aabalahan. Ang pagpoproduce daw ng show ang kanyang bagong pinupunteriya. At pati pagiging record producer, trip na rin daw niya. Naku, ang taong bayan nagtatanong, ibig bang sabihin nito, hindi na natin makikita si Richard Gutierrez sa TV at pelikula? Eh di ba mga chong at mga chang, ngayon pa nga lang miss na natin siya? Namimiss mo na ba si Agilus? Sobra. Bakit mo namimiss? Kasi yung pag-arte niya magaling. Si Agilus daw magpo-produce na. Anong reaction mo? He should soar high as a producer. Dapat lumipad ng mataas na mataas ang kanyang career as a producer. Ngayong hapon, si Richard Gutierrez hindi rin papipigil. Kwento niya tungkol sa mga pagpuproduce niya, ilalahad na niyan live.
Mga kaibigan, kasama ko ngayon ang hindi magandang lalaki, kundi ubod at nuknukan ng gwapo. Siyempre, next to me, Richard Gutierrez. Good Richard. afternoon to Joey. Good afternoon. Good afternoon. Alam mo, pag nakikita kita, pati ako namamangha sa'yo eh. Para akong feeling ko nagiging babae rin ako. Richard, Sobra naman. totoo bang may bago kang kinalolokohan ngayon? At ito daw ay pinagpapalit mo na yung mga girls sa pagpo-produce mo ng show. Totoo ba to? Hindi naman, hindi. Actually, Tito Joey, matagal ko ng pangarap ang mag-produce ng events. Kasi kami ng mga kapatid ko, marami kaming mga ideas na gusto namin gawin na totally different from what we have now. Yes. So, matagal ko nang dati, pangarap ko lang talaga mag-produce. A year ago, I was just really thinking about it. Pero after Mulawin, nagkaroon ako ng time na to focus on that naman. Nagkaroon ako ng time off from work. So, nag-focus ako into producing. And right now, successfully na-produce ko yung first Very event good. ko. Kumbaga, nasa second level ka na ng sa career mo ngayon. Pero totoo rin ba itong nagpo-produce ka rin daw para sa kapatid mo ng album? Yung album ng kapatid ko, it's a plan, it's a goal for the future. Magaling si Richie Paul, he has a lot of potential, and I'm willing to help him out in any way possible. So, tutulungan ko siya at sana magawa namin together. Alam mo, napakagandang inspirasyon mo sa mga kabataan ngayon, ha? Dahil sa edad mo yan, talagang tumitingin ka na para sa kinabukasan. Talagang gusto mo maging somebody aside from being an actor, ha? Siyempre, Tito Joey, I feel na right now I'm in the position to inspire other people, inspire kids, and gagawin kong lahat para ma-inspire ko ang ibang tao. Alam mo ba, dapat mong, ano pa ba yung pinag-aabalahan mo ngayon? Ayun, to Joey, I'm doing a lot of work. Nag-acting workshops kami. I'm training a lot of martial arts, and I'm producing an event next week na to, May 20 and 21. So, ngayon everyday na finalizing na ng event. May 20 and 21 at PRA Promenade, Macapagal Avenue, Pasay City. Yan, sigurado andun lahat ng mga sa likod ng paborito Blue na Wave yan. 100 pesos lang po ang entrance fee. Makikita nyo favorite celebrities nyo, a car show, drag racing, may hip-hop party sa gabi. Ang dami naming hip-hop performers dito, Joey. Yeah, but when you say drag racing, illegal lahat to. May mga permit to, di ba? Para at least malinaw sa kanilang lahat that's yan. what we're trying to promote here, the legal drag racing in the with Philippines. Sponsors, With sponsors. Tinulungan kami ng PDRF. And Very syempre, good. dito sa business venture ko na to, kasama ko si Brian Revilla and si 3D Casas. Kaming tatlo yung talagang nagpagod at naghirap para magawa namin itong event. Naku, congratulations si Richard. At Thank young you, Tito age, Joey. Thank you. Talagang... Siyempre, meron pa ba? Kailangan kong Oh, pasalamatan yung mga sponsors Yan, ko. nga pala. Siyempre, Cosmetiderm kay Drs. Manny and Pai Calayan, thank you very much. Sa MAFC Incorporated, thank you. Adobo Republic, Play and Display. Kay Joel and Carla Del Prado of Cebu, thank you very much. And of course, Bench and GMA7 for your full support on this event. Thank you so much. Of course, we all be there sa, Thank you. sa Saturday. Sa May 21, lalagari ako dito, Joey. Lagari. After nung car show event ko, didiretso ako ng Balanga, Bataan with Alan Kay. May concert doon, so makita-kita tayo doon. Naku, baka yumaman ka na masyado niya, Richard. Kaya mo, pumunta kami sa Sabado, nakaselyo ko. Oo, si Tito Joey magpupunta doon sa event namin. Lahat kami rito. Maraming salamat, Richard. Thank you, Tito Sa Joey. good luck sa bago mong soap opera. Nancy Castiglione at Bullet Alustos, huling-huling naglalambingan sa Boracay. Ito ang kauna-unang pagkakataong magsasama ang dalawa upang lantarang ihayag ang kanilang pagmamahalan sa publiko. You know, I'm barely here, so right now I have time to spend more time with Nancy, and I'm really happy. Si Bullet, anak ng singer na si Lorna Pal sa dating congressman ng Zamboanga na si Romeo Halusos, na siyang nagmamay-ari ng Dakak Beach Resort. Nang tanungin si Bullet tungkol kay Nancy, tahasan niyang sinabi na iba si Nancy sa mga nakilala niyang babae. First thing na nakita ko sa kanya was, iba siya. She has a good heart. Very, very, very attractive. Totoong tao. At si Nancy, nasa Cloud9 din. Cool din siya. Easygoing. Mellow lang siya. Yeah, like, he's we get game for along. anything. We get along. Doon ako nagulat, and kahit magkakamay, digin siya. Game na game siya. Hindi man nila alam kung kailan at paano nagsimula, sigurado silang pagmamahal na nga ang nararamdaman ng isa't isa. Wala kaming anniversary kasi... Naon na lang. Naon na lang? Yeah, at first it was hard. I have to be there to work. So I can't come home and be with her. I stopped working in the house. He's opening his own businesses. Yeah.
Aminado si Bullet na malaki ang naidulot ng pagdating ni Nancy sa kanyang buhay. Ayon pa kay Bullet, ang pagkakaroon ng kasintahang artista ay hindi ganun kadali. First, magugulat ako and then she'd help me understand na that's how it is. Pero ganun pa man, nauunawaan naman niya ang parting ito sa mundong ginagalawan ni Nancy. Of course not, because first, I don't have a right. She's gifted with everything, so why not, share it with the public? At ang dalawang bagong magkasintahan, may mensaheng ihatid sa isa't isa. My dream for us is na magkatuluyan tayo one day for your work. Just keep going, keep pushing, go for the gold. You know naman na right now, we're still starting. I see you and I just hope na you get your confidence back. Mahal mo ba ako? Oh, syempre. Okay. Dennis Trillo, best actor sa ikalawang pagkakataon. Umaasa nga ba siyang magkaka-Grand Slam? Attention. Attention. Dennis Trillo, multi-awarded actor ng bagong henerasyon. Unang sabak pa lang niya sa pelikulang Aish Timas, kaagad nang naipamalas ni Dennis ang kanyang kalibre bilang isang mahusay na aktor. Kakabit ng mga papuri mula sa mga kritiko, ang sunod-sunod niyang pananalo ng acting award. Una na rito, ang Best Supporting Actor Award na nakamit niya sa nakarang 2004 Metro Manila Film Festival. Sinundan pa ito ng Breakthrough Performance by an Actor Award ng Golden Screen Awards. Si Dennis din ang nagwagi bilang New Movie Actor at Best Actor sa Star Awards for Movies. Best Actor in a Leading Role is Dennis Trillo for Aish Timas, 1941. Napakalaking karangalan po para sa akin ang makatanggap ng award na galing sa Film Academy. Maraming salamat po. Ang pinakahuli ang Best Actor Trophy sa Luna Awards kagabi. Si Dennis, umaasa kaya makaka-Grand Slam sa award season ng kasalukuyang taon? Sa sunod-sunod na awards na kanyang napanalunan, anong pagbabago kaya ang inaasahan niyang mangyari sa buhay niya? Man of the Hour, live sa S-Files, ngayong hapon. Okay mga kapuso, kasama natin 2005 Luna Awards Best Actor Dennis Trillo. Congratulations, bro. Thank you, grabe. Grabe. Ano bang feeling nun? Halos sinakot mo na lahat ng awards. At saka feeling mo ba mag-Grand Slam ka this year? Yung sa Grand Slam, hindi ko alam kasi hindi ko alam kung paano nila masabing Grand Slam pag okay lang ba yun kahit sa iba't ibang category na huhulog, di ba? Siguro basta may trophy ka ilalagay dun sa trophy case mo, Grand Slam. Ako, hindi na siguro ako maasa kasi okay na itong mga natatanggap ko. Sobrang dami na. Tsaka, basta sobrang hindi pa rin ako makapaniwala nangyayari lahat. This is all for the same role, no? Yes, yung sa Aish Timas. Nung ginagawa mo yung movie na yun, did you ever feel na, uy, mukhang award-winning or parang okay na role to, ah? Nung una, medyo nag-aalinlangan kami dahil, syempre, medyo delikado yung role. Tsaka, pero naisip namin na minsan lang dadating to na may mag-offer ng ganong klaseng role na first movie ko pa, tapos ganon kahirap. Kaya, tinanggap na talaga namin. Tsaka alam ko ma-exercise ko yung acting ganun. Pero amin nakapagtataka dito, iba't ibang category, ah. May best newcomer, meron kang supporting, tas yun naman actor. Best actor. Ano yung naging basehan? Did you ever find out kung bakit sa iba supporting ka, yung sa iba ikaw yung parang lead? Sa totoo lang yun yung hindi ko maintindihan eh. Kasi siguro talagang iba't ibang panlasa lang ng bawat iba't ibang grupo ng mga tao sa industriya. Kaya ganun. Ang tanong dyan, how will you top this? Kasi itong role na to, gaya sinabi mo, delikado. Meaning very sensitive, kumbaga, di ba? Sensitive talaga. At saka career move yun on your part, di ba? To tackle a role like that. Make or break talaga yun eh. Oo. Pero siguro ngayon mas kailangan siguro maging mapili talaga ako dun sa mga roles na gagampanan ko. Kailangan siguro mas equally as good as yung sa Aish Timas. May nagtatanong nga sa akin, kaya mo dinededicate lahat ng mga awards na yan? Lahat ng awards na to para to sa pamilya ko, sa mami ko, sa daddy ko, sa mga kapatid ko. Tsaka syempre sa fans. Dahil sila yung nandyan para tumangkilik. Tsaka nandyan sila lagi para sumuporta. Sa puntong ito ba, can you say na, wow, I've gone a long way, or I've come a long way since you were doing mga commercials, di ba? Hindi pa rin siguro kasi hanggang ngayon, di pa rin? Bago pa lang eh. First movie ko pa lang to. Tapos umaasa ako na sana marami pang mga susunod. At saka marami mga co-actors na nag-congratulate din
sa'yo. Oo nga, Nagbigay ng nakakatuwa dahil Viola syempre- Pascual for one, di ba? Congratulations. Ayun, mga idol ko yung mga yun, kaya napakalaking ano talaga to para sa akin. Nakakagulat na isipin na kahit pa paano hilera ko na sila sa isang kategorya sila. At syempre, patuloy pa rin si Darna. Lumilipad pa rin. Yun, Ano Darna. ba? Sino bang pipiliin mo sa kanilang dalawa? Siyempre si Darna. Tsaka may taping kami mamaya pagkatapos ito pupunta. Ay, alam naman tayo, buhay lagare, Oo, masaya. araw-araw. Diba? Siyempre, pasalamatan mo yung mga fans. Yun, syempre gusto ko magpasalamat sa lahat ng fans, sa lahat ng sumusuporta. Sana huwag kayong magsawa. Dahil hindi ako magsasawa, lalo na ngayon na napakaraming parang na dumadating sa akin. Inspirasyon to para magtrabaho ng mas mabuti. Okay? Dennis, congratulations. Thank you. And feeling ko mag-Grand Slam ka. Pasok na pasok yan. Mga kapuso, Dennis Trillo, best actor talaga. Okay. Mga kapuso, isa na namang dahilan para lahat tayo mag-celebrate. Dahil malalapit na naman ang Awit Awards at ang GMA Records, GMA Artist, as expected, humakot ng nominasyon. At para mas ma-excite kayo, panoorin niyo to. Awit Awards. Kinilalang galing ng mga GMA artists. 12 out of 27 nominations. Pasok tayo, mga kapuso. Best Performers by a Duet. Best Christmas. Best Inspirational. Best Jazz Recording. Best Performance by a New Group. Best Ballad. Best R&B. Best Novelty. Best Dance. Best Song Written for Movie, TV, Stage Play. At syempre, for the Best Music Video of the Year. Hello! Jeremy! Ano kaya ang feeling ng isang sexy ka na, tapos winner ka pa? Yan ang malalaman sa ating pagpunta dito sa hottest and sexiest event ng buong taon. Kung saan pinagsama-sama ang pinagpapantasyahan ng bayan sa isang bubong. Kaya tara na at tignan natin ang Metal Dreams. FHM 100 Sexiest Women of the World 2005 Victory Party! Come on! Pare, pare, did you vote? Yeah. Sino? Voted for Ella V. Ella V. Sino ang binote ninyo sa FHM? Si Francine. Miss Francine, ikaw? Si Aubrey Miles. Aubrey Miles. Si Gwen. Voted for Diana Zaberi, but alas, she wasn't here. Asia. Pero sino binote mo? Jopay. Well, I'm so flattered. To be included in this list is definitely an achievement for me. Siyempre, very happy, di ba? At para ako nanalo ng $1 million eh. Siyempre, sobrang flattered na pang third year ko na to, nasa top 10 pa rin ako. Proud ako, siyempre. Sino ang binote ninyo sa FHM? Angel Locsin. Si Angel Locsin. Si Angel Locsin. Sino pa? Angel Locsin. Sino ang binoto mo? Number 1, syempre, si Angel. Sa palagay mo, bukod sa kapatid mo ang sexy? Siyempre si Angel, kasi Angel number 1 siya. Si Darna, di ba? Ba talaga, pagkapuso dahil number 1 sa FHM dito sa Pilipinas. Miss Angel Locsin po. Ano nang pakiramdam mo doon? Ito, hiyang-hiya. Hindi naman. Siyempre, very thankful ako. Saka, hindi ko napaka-ano talaga ako parang swerte. Siyempre, ang daming babaeng sexy dyan. Tapos ako yung napili. Ako yung binoto nila. Kaya malaki na itulong sa akin ng mga shows ko. Mga naging shows ko. Like yung Mulawin, saka yung Darna. Para sa'yo, anong pinaka-sexy sa katawan mo? Siguro yung mata. Kaya pala ba nakatitig ako sa'yo pag nakatingin ka sa akin para ako nag-melt? Sa lahat ng bumoto sa akin. Maraming salamat. Saka sa FHM. Bale, next year ulit. Yak. Next year naman, number 1 na talaga sa buong mundo. Papa! Talagang nag-enjoy kayo ni Terry dyan sa pagrampa niyo sa FHM Victory Party, ha? Pero teka, papatalo ba ako? May kasama rin yata akong sexy at maganda.
FHM sexiest din siya at winner always sa pagrampa sa mga awards night. Kaya samahan niyo ako at tingnan natin kung paano mag-repair ang isang Rufa May Quinto. Ngayon si Miss Rufa May Quinto. Hello. 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 Anong feeling kapag umattend ka ng awards night? Social. Social, di ba? Parang feeling ko, girl na girl ako, ganun. Social. Talaga. Para ka bang nasa Oscars pag nasa pop ka? Well, first time ko umattend eh. So, feeling ko ganun na magiging level ko mamaya. Hollywood level. Wow. So, anong pinaka-memorable na awards night na na-attendan? Well, syempre yung mga nanalo ko. Favorite dress na sinuot mo? Lahat naman yung favorite ko, pero tingin ko ito dapat. Ito na. Ito na, Ito na, yung todo na to eh. Tumodo nga, nakita ko nga eh. Tonight, sino nag-design yun sa'yo? Si Maxi Cinco ngayon. Ah, okay. At so, describe mo naman sa amin ang dress mo. Ang dress ko, color gold. At saka, madami siyang mga kinang-kinang level. Tapos, yung dress ko is parang serpentine yung cut niya eh. Tapos yung accessories? Ito, mga diamonds lang kaya ko eh. Wow, ilang carats ba yan? Pero siyempre, ang pinaka-importante pa ako ngayon ay ang escort. Sino ang escort? Si Dennis? Ay, hindi, wala nga eh. Baka mga friends ko na lang. Sa baba, hanap na lang. I'm si Rudy ulit. Gusto ko sana siya. Actually, invite ko siya eh. Busy siya. So, yun. Saka, niya siya. Oh no, excited ka na? Oo, excited Mag-red carpet na tayo? Oo. Let's go! Eksena na tayo! Ganda ng lola ko, no? At ang ganda ko, syempre. Jonalyn Viray, pinakabagong iniidolo ng kabataan. Noy Pop Superstar Grand Champion! Congratulations to Jonalyn Viray! Ang 15 taong gulang na singer mula sa San Mateo Rizal na si Jonalyn Viray ay sikat na ngayon dahil sa pagkakahirang niya bilang kauna-unahang Pinoy pop superstar. Unang sabak pa lamang niya sa talent search na ito ay nakitaan na agad siya ng angking talento at puso sa pagkanta. Nili namin siya dahil sa aming pakiwari, napakalalim ng kanyang interpretasyon ng kanta at napakaganda. It's Jonalyn. Dahil sa pagkakapanalo sa nasabing contest, naging instant millionaire ang tubong Bicol na si Jonalyn. Isang magandang kapalarang nagmula sa simpleng pangarap na ngayoy nabigyang katuparan na. Ito rin ay isang pagkakataon upang maiahon niya ang kanyang pamilya sa kahirapan. Inisip po kasi nandyan po kayo kahit na may isang part ng buhay na rin na kulang. Nandyan po kayo, hindi po kayo nag-give up sa akin. Sa una pa lamang, marami na ang nagkagiliw sa soulful voice at maamong mukha ni Jonalyn. Kaya naman isa siya sa naging paborito ng manonood. At pati na rin ang mga nakasama niyang sina Michael at Brennan ay napahanga niya. Siya po yung tahimik sa amin. Siya po yung medyo seryoso. Seryoso siya sa ginagawa niya. Sa pagiging, even sa song niya, pag may dapat pag-aralan na song, inaaral niya talaga. Hands down magaling si Jonalyn. Kasi iba yung yung tone ng boses niya. Pag kumakanta siya, pag bumibirit siya, ang sarap sa tenga pa rin. Hindi yung parang nakakarinig. Kumbaga, nakaka-relax pa rin. And andun yung power eh. Kinikilabutan ako pag kumakanta siya. Binibigyan niya yung 100% kahit practice lang. And she always, parang polishes yung craft niya. Pinoprosigan niyang, ma-perfect yung pagkanta niya. And makikita niyo naman yun sa pag-perform niya eh. Dahil sa matinding pagpupursige at determinasyong ito, isang bagong female singing star ang ngayoy iniidolo ng kabataan. Si Jonalyn, sa kanyang bagong buhay, paano niya haharapin ang mga pagsubok na hatid ng tagumpay na ngayoy abot kamay na niya? Jonalyn Viray, live
dito sa S-Files. That I'll cherish from now Mga kaibigan, ang first ever Pinoy pop superstar, Miss Jonalyn Viray. Yes, good afternoon po. Jonalyn, it's for you. Thank you. Thank you po. Dami mong fans. Lahat ng yan para sa'yo. Congratulations, Jonalyn. 15 years old, multimillionaire. Paano nabago ang buhay mo ng iyong pagkapanalo? Malaki pong nabago talaga ng pagkapanalo ko sa Pinoy Pop Superstar. Talagang yung confidence ko po talagang lumabas. Parang kaya ko na pong makipag-socialize sa mga iba't ibang klase ng tao. Tapos, nakikilala din po ako ng maraming tao. At saka parang mas lalo ko pa pong naisip yung mga gusto ko pong maging sa future, yung mga iba pang ambisyon. Po namin, yung mga ambitions po namin. Parang lumawak po yung isip ko. Pero ito, Jonalyn, siguro ligyan dito sa kaalaman ng marami na merong isang tao na wala man sa iyong tabi noong mga panahong yon, lubos naman ang pagdarasal dahil ang iyong panaginip, ang iyong ambisyon ay ambisyon din niya para sa iyo. At ito ang iyong ina. Panoorin po natin ito. Jonalyn Viray, lubos ang pangungulila sa ina. Produkto ng isang broken family ang Pinoy pop superstar na si Jonalyn. Sa edad na 10, ang inang tinuturing niyang matalik din niyang kaibigan ay iniwan silang magkakapatid at ngayon 5 taon na niyang hindi nakakapiling. Sa gitna ng tagumpay na tinatamasa ngayon ni Jonalyn, aminado siyang dahil sa pagkawalay sa ina, nararamdaman niyang tila may kulang na ang kanyang pagkatao. Nag-ugat ang lahat di umano sa hindi pagkakaunawaan ng kanyang mga magulang. Nagkaroon lang kami ng miscommunication ng daddy niya, hindi namin naayos agad, hanggang sa lumala. Ang hindi talaga maalis sa isip ko, nang iniwan ko sila, andun siya sa kwarto. Umiiyak siya doon. Tapos, yung kapatid niya, naglalaro doon sa salas. Tapos yung daddy niya, umiiyak din. Napakasakit sa aking iwanan yung mga bata, pero pinilit ko yun. Mahal ko sila, kaya iniwan ko sila sa daddy nila. Kasi alam ko, kaya silang suportahan ng daddy nila sa pag-aaral nila. Masakit nga sa akin, pero wala akong magagawa eh. Nasa daddy nila ang kinabukasan nila. Tsaka yung kay Jonah, iniisip ko nga yung ganyan, kumakanta siya. Anong mangyayari sa kanya kung sa akin siya sasama, hindi ba? Sa loob ng halos 5 taon, sinubok ni Arlene Viray na makipag-usap sa kanyang mga anak, lalo na kay Jonalyn. Minsan, nagkita kami, pero hindi siya sumama. Nagpunta ako ng Maynila noon. Sabi ko, makikipagkita ako sa kanila. Ang nakipagkita lang sa akin yung kapatid ko kasama yung 2 anak kong lalaki, pero siya wala. Sa sulat lang, sinusulatan ko sila tuwing may pagkakataon na may pumupunta doon na Maynila. Sabi ko, pakidala tong sulat para kay Jonah. Hindi niya sinasagot. Basta importante sa akin, naipapadala ko yung mensahe ko sa kanya na mahal ko siya. Sa akin naman, naintindihan ko yun eh. Dahil ako may kasalanan nga. Isang sulat na galing kay Jonalyn ang hanggang ngayon pagkatago-tago pa raw ni Arlene at binabasa sa tuwing nangungulila siya sa piling ng kanyang anak. Nung grade 5 yata siya noon, yun ang unang huling sulat niya. Sabi niya, Mama, miss na kita. I love you, Jonah.
Labis ang pangulila ni Arlene sa kanyang anak. Kaya't nang sumali si Jonalyn sa Pinoy Pop Superstar, nakaramdam siya ng tuwa dahil kahit papano, nagkaroon ng paraan upang masilayan at masubaybayan niya ang kanyang anak. Proud ako sa anak ko dahil alam ko naman darating ang araw na magiging ganyan siya. Naiyak ka ba nung nakita mo ang Jonalyn, yung sinabing Jonalyn? Oo. Anong reaction mo? Naglulundag ka? Sabi ko, gaganon ako. Kaya nanalo si Joe na pala nanalo. Tapos nakasabay lumuluha na pala ako nun. Gustong-gusto mang lumuwas ni Arlene dito sa Maynila. Hindi niya ito magawa dahil wala siyang sapat na pera. Pero dahil sa S-Files, isang oportunidad ang dumating sa mag-ina. Ito na siguro binigay ng Diyos, di ba? Dahil kung hindi ito, hindi naman kayo dadalhin dito eh. Matagal ko ng pangarap yun. Na bala siya nang gumawa ng panaan kung paano kami magkikita ng anak ko. Ano nga ba ang mangyayari sa kanilang pagtatagpo? Kung ikaw si Jonalyn, ano kaya ang mararamdaman mo sa muli niyong pagkikita ng taong hinahanap-hanap mo? At sa isang ina, paano niya haharapin ang anak na pinili niyang iwanan noon? Ang una-una kong gagawin, yayakapin ko siya. Hihingi ako sa kanya ng tawad. Ang kanilang pagtatagpo, live dito sa S-Files. After 5 years and 5 days, bilang na bilang po ni Jonalyn yan, handa ka na bang makita ulit ang iyong ina? Jonalyn, bago mo yan sagutin, magbabalik po ang S-Files, yan lang po. Attention. Attention. Jonalyn, kasama na natin ngayong hapon ang taong nananabik na mayakap kang muli, ang iyong ina. Tawagin na po natin si Miss Arlene Viray. Hi, Miss Arlene. Good afternoon. Ma'am Arlene, baka gusto niyo po ng tissue. Ito po. Ma'am Arlene, ano po ang feeling na finally nayakap niyo ng muli si Jonalyn? Masaya po ako. Jonalyn, now na nakita mo na ang iyong mommy, ano ang mensahe mo para sa kanya? At nagkayakap na kayong muli, nagkakita na kayo ulit? Ano po? Mama, sorry po kasi sa lahat ng mga text sa tawag niyo, ini-ignore ko po lahat. Finally, nandito po kayo sa akin. Sorry po talaga. Mahal na mahal ko naman po kayo eh. Ma'am Arlene, kayo po, ano po ang gusto niyong sabihin kay Jonalyn sa pagtanggap niya sa inyo ngayong hapon? Nagpapasalamat ako sa iyo, anak, at naiintindihan mo ko. Hindi ako makapagsalita. Jonalyn, ano ang mensahe mo para sa iyong daddy? Daddy, andito na si Mama. Huwag kang magagalit kung kung paano maging close man kami. Daddy, hindi naman kita iiwan kasi alam ko ikaw yung nagpakahirap sa amin na mapalaki kami, na mapag-aral kami. Ikaw lahat nag-asikaso sa amin. Tsaka Daddy, huwag po kayo magtatampo sa akin. Mahal na mahal ko rin po kayo. Ayun po. John, to your mom, ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Ano po? Mama. Mama, ano lang po. Ngayon po, nagkita na tayo.
parang ano din po, parang hindi rin po ako makapaniwala na andito nga po kayo. Nagkita tayo ngayon. Ano lang po, sana mas maging okay pa po yung relationship nating pamilya. Sana po magkasundo-sundo na po lahat. Tsaka sana po, yun na po, sana mabalik talaga yung magandang pagsasama natin noon. Ate Arlene, lahat naman po ng pagkakamali ay natutuwid. Ano po ang plano ninyo para makabawi kahit kaunti sa 5 taon na hindi nyo pagsasama ni Jonalyn? Hindi ko po kasi masyado napag-isipan yun. Basta pinapangarap ko lang po talaga ang makita siya, makahingi ng tawad sa kanya at mayakap siya. Yun lang po. Sa tingin nyo ba, para po sa future ni Jonalyn ay hindi na kayo magkakahiwalay muli? Hindi ko po masabi. Pero ano pong klaseng suporta ang plano niyong ibigay sa kanya now na nagkita kayo ulit? Palagi ko po siyang ipapanalangin kay Lord na John, during the Grand Championship, you sang to your fans, you sang for your future, at hindi ka pa namin naririnig na kumanta para sa iyong ina. Is there any special song that you would like to dedicate for her? At pwede ba naming marinig ang ilang linya mula sa kantang ito? Kung meron pong isang song na i-dedicate ko po sa mama ko, yun po yung Run to You, na lagi ko pong kinakanta din sa Pinoy Pop. Kaya po siguro, kaya po yun yung kinakanta ko kasi parang niisip ko rin po na para po sa kanya yun. Bakit Run to You? Ano po, ewan ko po kasi yung lyrics ng song, parang nakaka-relate po ako doon. I think para maintindihan namin lalo, can you sing us a few lines? Okay. Pwedeng medyo kalahati po. Oh, kahit 4 lines lang. Okay. I wanna run to you. Ooh, I wanna run to you. Ooh, won't you hold me in your arms and keep me safe from harm? I wanna run to you. Ooh, but if I come to you, tell me, will you stay or will you run away? Thank you so much, Jonalyn. Thank you rin po, Miss Pia. Tsaka po pala, gusto ko rin po pasalamatan si daddy ko po. Nandyan po sa harapan ko. Parang nangingiyak-ngiyak na po siya. Ayun po. Daddy, thank you very much po sa lahat-lahat. Sa mga fans po na laging sumusuporta, na yun po, during BPS po talagang hindi nila ako iniwan. Sa mga, sa mga staff ng Pinoy Pop at saka po sa lahat ng programs dito sa GMA na napupuntahan po namin, maraming salamat po. Sa mga relatives ko po, sa mga fans sa Morong Rizal, sa Piudoran Albay, maraming salamat po. Tsaka po, syempre po, nagpapasalamat din po ako kay Lord kasi po siya po nagbigay sa akin ng lahat ng to, ng talent ko, lahat po ng nangyayari sa akin dahil po sa Kanya. So ang laki-laki po ng pasasalamat ko sa lahat ng na-meet ko sa buong buhay ko. Maraming salamat po. Thank you so much, Jonalyn. Actually, for the record, wala pong tuyong mata sa studio ngayon dahil sa storya ninyong dalawa. Maraming salamat, Miss Arlene. At salamat po at pinili ninyo ang S-Files na mapagkatiwalaan. At salamat po sa pagpa-unlock ninyo na nagkita kayo muli. It's our pleasure po na i-reunite kayong dalawa after 5 long years. Thank you so much, Miss Arlene. Thank you very much din po. Miss Arlene, maraming salamat po. Thank you din po. Sana ay lalo pang bumuti ang inyong relasyon ni Jonalyn.
Thank you so much. Thank you, Jonalyn. Yes, Congratulations. thank you very to much din po. At saka po sa lahat ng bumubuo ng S-Files. Mga kaibigan, our first ever Pinoy pop superstar, Miss Jonalyn Ferrer. Yes. Napanood nyo naman yung interview ko kanina with Jonalyn Ferrer. Oh my Gusto ko God, lang it's sabihin. so emotional. Yes, gusto ko lang sabihin na I'm very, very impressed by Jonalyn. I think this is why napaka-blessed din yung tao dahil napaka-humble niya, mapakumbaba. Napakabait Dahil na bata. siya pa mismo yung nag-apologize to her mom. And to Even think, after her shortcomings, di ba? And to think, Pia, she's all of 15 years old lang. She's all of 15 years old, kaya let this be an inspiration sana to other anaks out there na, di ba, let's respect our parents, let's be humble to them. Very good. Well said, Pia. Well said, Pia. Good interview. Well said, at because of Jonalyn. At syempre, nabigyan natin ng ang ating manonood na isang magandang episode ngayon sa S-Files. And I hope that you enjoy the show. Very inspiring. Thank you, everybody. See you next Sunday. Attention.